Mataas ang respeto at pagkilala ng mga dayuhang employer sa ating mga OFW. Sa patuloy na paghahatid sa inyo at pagpapakilala ng ating mga overseas Filipino workers sa kanilang paglilingkod sa ibayong dagat, ito po ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW para sa Inquirer.net. Ako po si Susan K. Marami tayong mga kabayan na talaga nga namang nagmarka sa puso ng kanilang mga dayuhang employer, hindi lamang sa galing ng ating mga Pilipino sa kanilang larangan ng paghahanap buhay sa abroad, kundi pati na rin po sa pag-uugali na ipinakikita ng mga OFW natin. Sa bahagi ito, makakakwentuhan natin si Engineer Lolito Heralde mula po dito sa Santa Cruz, Davao del Sur. Hi, Engineer! How are you today? Welcome po sa inyong OFW show. Kumusta ka? Kumusta ang ating former OFW? Former kasi ilang taon po kayo nag-abroad? Ma'am, nag-start po ako ng year 2000, then ang last ko na is year 2014. As engineer? As engineer po. Oo. So, Saan bansa? Saan bansa sa kayo? ano po, sa Kingdom of Saudi Arabia. Okay. So, pinagkatiwalaan po tayo ng isang billionaire ng Saudi po. So, bilang project manager doon sa aming Oh, kumpanya. taas ng inyong posisyon ha, project manager. So sa 14 years na pagtatrabaho po ninyo sa Saudi, ano ang natutuhan ni Engineer Heralde doon? Of course, marami po is doon po natitrain yung leadership mo. Hindi lang sa project, kundi pagdala ng mga tao po, how to lead the people in a right construction, good construction, and then, of course, quality construction po. Pero engineer, talagang gusto kayo ng mga foreign employers, ano? Yes po. Bakit? Kung ikaw para sa ibang lahi? Kasi doon actually, sikat na sikat po ang mga Pilipino sa Saudi Arabia. Diba? Sa totoo lang po. Oo. Kasi po ako po yung unang tao na direct sa may-ari po. Oh, okay. So, pinagkatiwala sa akin yung mga project kung saan yung meron kami expansion, so ako po yung namahala sa ito po. Ano po yung dahilan? Bakit mabilis kang napagkatiwalaan ng inyong employer? Ano lang po is, of course, as engineer, we are skilled, honesty. Big deal talaga yun. Big deal nila yun, yung honesty po sa kanila. Ako po yung nag-approve ng mga billings. Okay. So, money matters po. Money matters. Kasi yung trabaho ko is mix po. Nag-approve ako ng billing, nag-approve ako ng kontrata na ano. So, pinagkatiwala sa akin. So, di lang as PM talagang even money matters, pinagkatiwala sa akin. Meaning, dumadaan sa akin yung mga billings ng mga kontraktor. So, of course, pag dyan ka na yung mga billings, marami dyan mga offer sa'yo ng mga contractors or Kasi yan ang sasabihin ko sa iyo, tatanong ko, hindi ka ba natukso dyan? Oh, kasi may kaya mga offer. Doon nga, alam mo, pag meron talagang tinatago ka, meron kang ginagawang masama, talagang labas yun. For the record, talagang ni isa, wala akong nakitaan na record ng amo ko. Alam niya na, of course, skilled tayo, di may takot tayo sa Diyos po, na gumagawa ng ganung mga aktibidades na hihingi ka ng commission sa Sir, 14 years, isang employer lang? Una po, Saudi, then umalis ako, then pagbalik ko, Korean company uli, then kinuha uli ako ng dati kong amo. Hinanap talaga nila ako. Nagbalik ka? Opo. Okay. And bakit po ninyo tinapos sa loob ng ilang taon lang yung pagbabalik ninyo? At hindi na kayo bumalik? O nagtagal pa? Nagkaroon kasi ng problema sa Saudi decision. Sa okay. amin na tayo na 2014. Naapektuhan ka? Nag-start kasi yung Saudi decision is 2011, 10. So, apektado kami na as engineers. Gusto nila ipasok yung mga engineers nila. Kasi yung Saudi decision, sabi, inaagawan ninyo ng trabaho yung kanilang nationals. Yes, ma'am. Hindi kasi yung position ng foreigners or expat yung position ko. Position kasi ng Saudi. Pero di nila makita sa Saudi yun. So nakikita nila sa expat or sa mga foreigners na Kaya nagkaroon ng batas yung Saudi Arabia na tinatawag na Saudi decision, ililimit po nila yung mga engineers. I-hire nila. Kailangan mag-hire sila ng local nila. Ano yung nagtulak naman sa'yo na makasama ng team Jaime Lau? Kasi it is my decision with my wife, with my family sa Santa Cruz. Kasi sa Santa Cruz is talagang lumad ako. Doon ako lumaki. Doon ako naging bata. Doon ako Anong ibig sabihin ng lumad? Lumad. Doon talaga pinanganak. Native born? Native po. Doon sa Barangay Suntri, Poblacion, wherein doon malapit po yung munisipyo. Okay. And then, hindi pinakarap pero mayroong ambisyon, mayroong plano na nakikita ko yun po yung
Santa Cruz na oldest municipal sa Davao del Sur. But till now, nanatili pa rin siyang munisipyo. So, nakikita ko na there's one big problem in Santa Cruz kung bakit until now, hindi pa rin siya productive. Sa pagtingin ng isang engineer. Yes po. Napakahalaga po ng engineer. Kasi, singit ko lang po, even sa Egypt, si Moses isa po engineer. Siya po ang nagde-develop ng Egypt. Engineer, architect. So, napakahalagaan. Moses he is a governor in Egypt. Pinagkatiwala po ng hari. Nakikita ko po talaga yung problema sa Santa Cruz, especially yung water system. Maliit pa ako mamsusan, yung tubig noon, 8 o'clock lumalabas ng gabi. Ngayon, medyo alas 2 ng madaling araw lumalabas. So, 80 to 90... So, wala talagang tubig sa gripo? Meron naman pero lumalabas yan parang pataklan. Kaya nakikita ako mismo, kami mga engineers, we are designer, we are planner, we are builders. Alam namin ang saktong solusyon. Alam namin yung saktong plano kasi that's part of our course. That's part of our profession about water system, about the design of discharge and supply. Kaso lang, of course, we are just normal citizen, hindi tayo pwede makagawa. So, ito ang pinag-usapan ng Team Lao? Yes po. Isa din sa plano ng ahead sa amin, yung mayor namin, si Jaime Lao, senior, at saka yung magiging leader namin sa legislation, si Engineer Jun Lao. So, mas madali po kung yun ang ipopose namin na mag-create talaga kami, or mag-create talaga, I have to propose this, isang departamento hahawak sa water system. Yung ba engineer ay malaking advantage na pare-pareho kayong engineers, isang pag-iisip? Napakalaki po, ma'am. Napakalaki. As I said, if the mayor is engineer, he is a builder, not only engineer, he is a businessman, no? And showing no record of illegal. So, of course, ako titingin ako sa isang leader ko na walang record. Kasi pag ang leader ko may record, illegal record, sure 100% I will not go with them. Kasi damay lahat yan eh. Kung ano yung puno, yun din yung bunga, lahat-lahat. So, kaya pinili ko yung Lao. Kasi kilala ko po yung Team Lao na they are a business-minded family. So, of course, ako nasa construction ako ng panginegosyo din. So, alam ko kung ito ang mamahala sa Santa Cruz, how it will come. Maybe Santa Cruz will derive easily for a city. So then, ang problema lang kasi sa Santa Cruz, ma'am, isa kasi kawit pag mayroong magandang patubig, papasok na po yung lahat na business. Subukan mo sa isang bahay na maganda, walang tubig, titira ka ba o hindi? Hindi ka po titira kasi walang tubig. Same with Santa Cruz, problemado po yung patubig sa amin. And that is my plan, that is my ambition. Meron po, pero dapat kulang na kulang. Just only 10% para ma-develop siya, para magkaroon ng full development ang Santa Cruz. So I do believe na sa aking pagsali sa politiko is, naniwala po ako sa awa ng Diyos, talagang meron ako may bibigay sa aming mga taga Santa Cruz. Nung kayo po'y unang naimbita ng Team Lao, agad-agad tinanggap nyo yung imbitasyon o nag-isip pa kayo? Wala na po, ma'am. Talagang walang kaduda-duda. Kumbinsido ka? Talagang I accepted directly. And even me myself had planned for that. But even before they asked me to be with team, but I have put it to my mind na tatakbo ba ako mag-isa? Pero naisip ko tuloy na maganda talaga if you have team. Pero sir, di ba, sabi nga sa team na yan, kailangan may centerpiece yung inyong program. Yes, nagkasundo kayo kung ano yes, yung centerpiece na yon. Yes, ma'am. Because we are builders, we have to build Santa Cruz. To be magkaroon ng magandang development, magkaroon ng magandang trabaho, of course, no? And of course, hindi natin isentabi diyan ang morality issue. Hindi natin pwede sabihin hindi na uso yan. Yes, tama. Hindi pwede diusan. That's priority of our life about our moral issue. Kahit sinong tao, kahit presidente ka man or vice, that's our priority. Kaya nga, voluntary talaga na sumama ako sa team na ito. Nakikita ko yung moral good values sa team na ito. At confident po kayo na yung serbisyong ito ay kayang-kayang i-implement ninyo diyan sa Team Lao. Kayang-kaya po, Ma'am Susan, no? Taga Santa Cruzan. Kayang-kaya po namin ito.
nagkaroon na kami ng programa or planning na talaga isa katuparan natin kung ano yung weak na kung ano yung mahina sa Santa Cruz na matagal na ang pinoproblema ng Santa Cruz. At alam namin na ito lang talaga and everything will follow. Business will follow. And of course, yung magiging mayor natin soon is talagang ang plano is to put up or to hire or to invite investor at good impact for our Santa Cruz. At kung muli hihingan kayo ng katugunan o sagot, sino nga ba si Engineer Lolito Heralde? Pakilala nga po kayo. Sa mga taga Santa Cruz, ako po ay sumali sa isang larangan ito, sa tapong ito, kundi para tulungan ko ang Santa Cruz, para may-develop, na matagal natin po ito problema. Ang pangarap niyo po ay pangarap ko. Ramdam ko ang problema ng Santa Cruz, especially po sa mga patubig. Lahat ng barangay, alam ko na malaki po issue yan, malaki problema, at kaya hindi po tayo na-develop, kaya Santa Cruz nagiging ano pa rin, mababa pa rin ang ating development dahil wala mga investor or halos wala talaga dahil kulang tayo ng ating mga infra project like sa ating motor system. At asahan niyo po, at din kasama ang Tinlaw, mas madali po magawa namin ito. At pwedeng-pwede na hindi na magtrabaho sa abroad ang isang Pilipino. Yes, Ma'am Susan, pwedeng-pwede. Same with me. I am still alive. I'm still working here in Davao region. So meaning, kaya natin dito. Mayaman po ang Pilipinas, mayaman po ang Santa Cruz. Ang problema lang ay dapat solusyonan natin kung ano yung mga bagay na hindi po nag-grow ang ating mga kababayan sa Santa Cruz. Tanong natutunan ninyo sa abroad na dinalan nyo dito sa Pilipinas? Yung pagkain na kabsa, ma'am, yung bilog bitaw. Favorite nyo yun? Yes, ma'am. Sa abroad mura lang ang pagkain actually. Sa atin mahal. Mahal, ma'am. Kasi sa time na andun kami, yung isda dito is 100 pesos. Pero sa abroad is only 30 pesos. Oh, mura. And then if you are receiving dollars, talagang buhay na buhay ka. Pero of course, kahit andun yung pamilya ko, ramdam mo pa rin na your family, your clan was there in Santa Cruz, living and sacrificing about the management sa Santa Cruz. So, parang maano ka, mainganyo ka na I have to involve. Anak ko sa akong kagalingon na ganang mo apil pa man ko. I am happy enough. I have good income, trabaho akong asawa, napugoy panginabuhi, and then, why have to join? But my conscience will remind me na you have to join. Why? Sino pa ba ang gamiton? Ang dautan or ang maayo? So, talagang nahagit ko nga, ni-appeal, join this in politics para as Santa Cruzan, magkaroon og sakto nga legal development. I mean, prosperous munisipyo, ma'am. Matapos mong talikuran ang malaking sweldo sa abroad. Correct, ma'am. Correct, diba? Correct. Ano yung mensahe mo sa mga kapwa mo, OFW? Sa aking mga kapwa OFW, alam ko na ramdam ko din yung pangulila nyo sa mga pamilya. May awa ang Diyos din na kung ano yung plano sa buhay natin ay talaga ibibigay niya. Just pray at piliin talaga natin yung saktong mga desisyon natin na huwag natin pagsisiyan po. At of course, as spiritual leader, not only engineer, huwag natin kalimutan ang Diyos. Yan. At muli, sa iyong Tinlaw. At muli po, of course, sumali ako sa Tinlaw na I trusted much. At bakit hindi ako sumali sa ibang mga grupo? Of course, nakikita ko as engineer, as spiritual leader, alam ko kung sino ang dapat sabuhan ko na hindi masisira yung imahen ko bilang engineer at bilang pastor. Engineer, thank you very much. Si Engineer Lolito Heralde, mga kaibigan, ang ating OFW, project manager ng napakalaking mga proyekto sa Saudi Arabia, pero pinili niya na magbalik at manatili sa bansa. Ito po ang inyong special na edisyon ng Pilipinas Online Bantay OCW mula po sa Inquirer.net. Ako po si Susan K.